Ang sulat na ito ay para sa mga Christians na nakakaranas ng matinding persecution. Dahil sa hirap at takot, naiisip na nilang iwanan ang kanilang faith at bumalik sa lumang paraan ng relihiyon. Pero ang sumulat ng Hebrews ay nag-encourage sa kanila. Huwag kayong susuko. Si Jesus ang tunay at final revelation ng Diyos. Ine-emphasize ng Book of Hebrews ang tatlong bagay. Una, si Jesus ang eternal Son of God. Mas mataas siya sa prophets, angels at kay Moses. Natuto siya ng obedience sa pamamagitan ng suffering. Pangalawa, si Jesus ang ating eternal high priest. Mas mataas kaysa Old Testament priests at siya lang ang namamagitan para sa atin. Pangatlo, si Jesus ang ating kaligtasan. Siya ang perfect sacrifice na nagligtas sa atin mula sa sin, fear, at death. Ginamit din ng writer ang mga bayani ng faith sa history ng Israel, Hebrews 11, para ipakita na ang pananampalataya ay laging may kasamang pagtitiwala, pagsunod, at pagtitiis. Sa chapter 12, pinalakas niya ang mga believers na mag-focus kay Jesus at magtiis hanggang wakas. Ang Book of Hebrews ay nagtuturo na si Jesus ang higit sa lahat at siya lamang ang daan tungo sa tunay na kaligtasan. Pinapakita nito na faith, ang foundation ng ating relasyon sa Diyos, hindi works o tradisyon. Ang mga trials na dumarating ay hindi para sirain tayo kundi para hubugin at i-discipline tayo upang lumago sa holiness. Dito rin natin matutunan na hindi sapat na magsimula lang sa faith. Kailangan itong ipaglaban, panghawakan at ituloy hanggang wakas. Ang ating pananampalataya ay dapat nakafocus kay Jesus. Dahil siya ang anchor of our soul at siya ang nagbibigay ng eternal reward sa mga magtatapat hanggang huli. Bilang mga mananampalataya, malinaw ang ating tungkulin. Manatiling matatag kay Kristo at huwag bumitaw sa faith kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Kailangan nating lumapit ng may buong tiwala sa throne of grace dahil siya mismo ang namamagitan para sa atin. Dapat din tayong mag-endure ng trials, tanggapin ito bilang bahagi ng disiplina ng Diyos at hayaan nitong palakasin ang ating character. Mahalaga ring pahalagahan ang fellowship sa church. Huwag pabayaan ang pagtitipon kundi palakasin at i-encourage ang isa't isa araw-araw. Higit sa lahat, tinatawag tayong mamuhay sa peace at holiness. Dahil without holiness, no one will see the Lord. Sa madaling salita, ang Hebrews ay paalala na si Jesus ang ating perfect high priest at siya lamang ang ating tunay na pag-asa magpakailanman. Kaya huwag tayong susuko. Kahit gaano kahirap ang laban, manatili tayong faithful kay Kristo. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, amen.